One small step for man, one giant leap for mankind. Every 4 computers now have primary control of critical. Roger, 0G, and I feel fine. So magandang gabi mga ka-good nights. Nagbabalik na naman kami. So medyo Tagal natagal na wala. no? Tagal. Okay, Magbabalik kami siguro tatlo state of the ngayon. point na, tagal natin na wala eh. Oh, balikan na natin. So itong topic natin ngayon, sinuggest to ni Jetro. Viewer natin. So siya nagsuggest nito. Magandang topic to. So tackle mo na, boss. Banat. Siguro pag-usapan ngayon yung mga electric vehicle tulad ng Tesla, ganun. Sa tingin mo sa future lahat tayo mag-drive ng mga electronic vehicle, mga ganun siguro pag-uusapan natin, no? Tingin ko doon na tayo patungo no. So pag-usapan natin yung mga sakyan na ngayon na gumagamit ng mga EV na pinaproduce nila, tapos kung sino nagsimula nito. So ano ba masasabi mo? Bigyan mo natin ng history, syempre. Sino ba si Hindi. Tesla, syempre, di ba? Syempre, kilala mo ba si Tesla? Alam ko scientist siya Tama ba? Siya yung parang basically parang siya yung nag-invento ng electricity, no? Pero hindi, parang gano'n na. Father ng AC, no? Oo, tapos So, siya rin yung nag-invento ng mga radio waves, mga right. wireless communication technology, kaya. So, hindi dahil sa kanya, wala ba tayong Wi-Fi? Tama? Baka dahil sa Wi-Fi, Bluetooth, mga ganun. Baka dahil sa kanya. So, pinangalan sa kanya ni Elon Musk yung company na yan. So, si Elon Musk naman, siya yung CEO ng SpaceX, ng... Kilala mo yan. Ano pa ba? Twitter doon? Twitter. Tapos... X na tawag, di na Twitter. X pala, X. Tapos... Kilala natin yan kasi daming pera na ubus dyan. Bibili ako stock niyan. Binabayhay ko, siniselo ko. Ganoon ako mag-invest. Father of Doge. Ay, di naman. Pero yung Dogecoin ba sinasabi mo? Hindi, Tesla mismo nag-invest ako dyan. Bumibili ako ng mahal, binibenta ako ng mura. Tesla. SpaceX yun, SpaceX. Kilala natin yan. PayPal, founder siya ng PayPal. Tapos siya rin pala isang co-founder ng OpenAI. Right. Pero ang weird, Bago yan, kasi parang against siya sa AI, pero co-founder pala siya. Di ko nalaman. Sabi niya bang against siya? Sinasabi niya lang na parang takot siya. Sinasabi niya na, hindi mo ba napanood yung mga interview niya? Tingin ko certain AIs lang. Kasi yung sasakyan niya, well, technically hindi naman AI. AI ba nagpapatakbo ng sasakyan niya? Or considered ba AI yun? Oo, kasi... Diba? Kasi diba sinasabi nila yung isa sa pinakamagandang feature ng mga Tesla sasakyan, yung mapping ng Earth. Right. Parang every time na dinadrive mo siya, parang nagsisave ng data. Tas parang GPS. Ayun nga, may napanood ako na sinasabi nila yung Tesla daw, hindi siya car company. More on mapping siya. Kasi, mapping company siya kasi sinisave niya yung mga details, tandaan. So eventually, yung data na yun, pwede niya bang ibenta? O ano kayang gagawin niya doon? Well, obviously, to improve sa mga EV na parating, yung mga parating na AI, bibenta niya yung data sa mga tao. Utak talaga yung siya Pero marami bang EV dyan? Actually, papasok pa lang sa Pilipinas Pero sobra rare ako makakita ng EV. Actually, hybrid. Itakin natin yung difference ng hybrid sa electric mamaya, fully electric. Pwede. Yung sasakyan ba ng friend natin, yun? Si Lim? Di ba may sasakyan siya na Japanese? Electric ba yun? Actually, China yata yung sasakyan niya. Pero, hindi ako sure na... I think, gas yun? ICE. Internal combustion engine sa tingin ko. Hindi siya... Marami pa rin dito gas dito. Unlike sa Amerika. So, takin natin yung difference ng Diyan marami na, no? Tama ba? Marami. Pero, yun nga. So, siguro, maraming
maraming sigurong, ako dati, hindi ko alam. Yung nag-research lang ako, nalaman ko. Yung mga unang sasakyan pala, nagsimula pala talaga tayo sa mga electric vehicle. Hindi pala tayo nagsimula sa gas. So, yung na-research ko, yung lumabas yung mga car, mga late 19th century, unang mga lumabas Actually, pala. early 8, sa search ko, unang-unang naka ng EV ata is 1828 na record. Parang siya, Turkish guy siya. Mas maaga pa pala, no? Pero siguro ito yung sinasabi nila, yung nakita ko kung kailan na-implement yung parang marami na. Right. So, yun. Sinabi na nung nagsimula mag-boom nung late 19th century yung mga electric vehicles, naging popular siya kasi mas madaling, sinasabi nila madali daw gamitin, tapos tahimik, ganun. Tapos nag-shift na lang tayo sa mga gas na noong mga early 20th century. Kasi early 1900s ba? Hindi, nakita ko early 20th century tayo nag-shift. Ang 20th century considered pa rin may mga 1900s yun, no? Pasok pa rin 1900s ba doon? Kasi ang pagkakakita ko, si Ford talaga yung si Henry Ford talaga yung number one reason kaya grabe yung internal combustion engine. Siya yung nag-mass produce. Kaya natalo talaga yung electric vehicle. Nakita ko 1/3 ng sasakyan noon EV bago niya na sakop yung market. So, ang laking part to. Isipin mo, ang laking part nun, no? Tsaka, katulad ng sinabi mo, na sila sa range ng capability ng EV noon. Parang, hindi niya kaya mag-travel so far. Kasi nga, DC pa lang ginagamit nila nun eh. So, direkta sa battery, papunta dun sa motor. Wala pang inverter siguro nun. Hindi ako sure, pero wala pang inverter siguro nun. Nagtatranslate ng DC to AC. Tapos, so nangyayari, direct current yung ginagamit nila. Parang sa remote control natin. Kapag naubos yung baterya, tagalin natin yung baterya, palit tayong baterya. O naubos na naman. So, ganun yung nangyayari. Walang charge nung panahon na yun. Walang charging station. So, wala ba silang start? So, parang ang pangit naman ang ginawa nila nun pala. Kasi, isipin mo naman, parang 19th century, kabayo pa lang ginagamit nila, parang after a few years, may sasakyan na sila. So, wala pa sila masyadong idea talaga. Wala pa siguro. So, iisipin mo, parang hindi naman practical magdala ng maraming battery pag na-travel ka. Tapos papalit-palit. So, yung mga unang mga electric vehicle, paano ginagawa nila nun dati? Tingin ko, kung parang naisip magkaroon ng charging station? Hindi pa siguro ganun. Hindi pa siguro ganun yung... Hindi ako sure dati, no? Medyo, ikaw ba naman galing sa kabayo eh, wala ka talagang alam. Baka pinapakain nila ng damo yung baterya eh. Pero wala pa noon talaga pre, kasi wala pa sila masyadong idea. Kaya talo talaga. Ito isang conspiracy lang Conspiracy ko lang. Isipin mo best. Baka kaya hindi nila in-improve yung technology ng EV kasi hindi nila pwedeng pagkakitaan unlike gas engine. Kasi gas engine pwede mong pagkakitaan eh. So yung mayayaman yung mga tycoon noon, they supported gas engine kasi sila kumita sa oil. Sabagay. Diba? Electricity lang naman kasi ang easy. Parang mag-charge ka lang tapos na eh. Wala ka masyadong kita dun eh. Right. Kaya isa pala yun sa sa parang catalyst kung ba't tayo nag-move sa mga oil discoveries, no? Naisip ko yan actually. Naisip ko yan while researching. Sabi ko, ba't kaya tinigil nila yung pag-improve ng electric vehicle? Siguro obviously, di ba? Kasi Henry Ford dumating na sa picture, ganito, ganyan. Sinakop niya na. Pero bago yun. Bago siya dumating. Bakit? Kung 1/3 naman pala ng kasi nga siguro, yung mga gustong yumaman at magpayaman, siguro, conspiracy ko lang to inisip ko lang to na pwedeng pagkakitaan yung gas eh. Mas madaling pagkakitaan yung gas. Bawal bang pagkakitaan niya electric dati? Tingin mo? Pwede naman, pero mas madali pagkakitaan yung gas kasi di ba ganun yung pwede siyang kay Tesla? Parang yung idea niya. Di ba may idea yata siya tapos ninakaw sa kanya ni Edison. Si Tesla ba yun?
Si Tesla. Sila yung magka noon eh. So basically ang story na nalaman ko, the genius behind the AC nga is si Nikola Tesla. Ang nangyari na lang talaga, magaling salesman si Edison. Sobrang galing niyang businessman. And magnanakaw siya in a way. Naninakaw niya yung idea niya. At si Nikola Tesla kasi, sa based on my knowledge, wala siyang pakialam sa pera. Actually, si Tesla talagang OG ng matalino eh, no? Parang siya talaga yung baliw-baliw na scientist na Siya yung tipong taong walang pakialam sa pera. So, pinili niya talaga talagang passionate sa research niya. Gusto niya talagang ma-improve yung mundo. Actually, best na alam mo ba si Tesla na sabi niya na nung panahon pa lang na yun na parang binabanggit niya na yung video calls through phone. Parang tinatry niyang sabihin yun. Parang tinatry niya explain yun sa mga tao. Meron ngang conspiracy theory about kay Tesla. Parang sinabi niya na alam mo ba yung tower na ginawa niya? Coil Towers? Coil Tower ba? Ewan ko basta may ginawa siyang coil tower na parang ginawa niyang pareho ng mga pyramid. Hindi ko alam. Ano yan? Ginagawa niya parang, nakalimutan ko na eh, pero magandang conspiracy theory, panoorin. Hindi ko lang ma-explain. Pero, parang ang whole premise nun, ano ba yung nangyari dun? Yung base of for the telephone? Sa telephone ata yan eh. Yung para sa wireless na yung para makapag-usap kayo. Hindi, iba pa to. Iba ba yun? Oo, iba. Parang pinroject niya yan eh. Parang alam ko eh. Parang may mga kasamang alien. Yeah, interesting eh. Pero napakataas ng IQ niya, alam ko eh. Hindi. 160? Ganun? Parang, hindi ko na search exactly, pero alam ko mataas IQ niya. Talagang genius siya. Si Edison lang talaga, sobrang business-minded at mas magaling sa tao. Masungit ata si Tesla, yun yung pagkakaalam ko. Parang hindi siya charming sa mga tao. Wala siyang pake. Gusto niya talaga yung gagawin niya lang yung mga ganung bagay-bagay. Kaya namatay siyang broke alam mo? As in broke. As in zero. Namatay siyang broke. Oh, ano ba siya? Scientist. German ba siya? Alam ko Austrian eh. Ganun pala yun. Pero yun nga, pala yun. Siya pala yung mga nagpauso ng yung mga radio or yung mga radio waves. Mga wireless connection. Grabe, no? Isipin mo, pre, kung i-explain mo sa tao yung mga ganung bagay, isipin talaga, baliw ka eh. Hindi talaga di mo makakomprehend. Paano kaya nangyari yan, no? Paano mo kaya, naano mo ba? Parang, isipin mo parang, paano kaya tayo nagkakagamit ng internet? Alam mo yun, parang, nagsimula siguro sa radyo. Diba? Paano kaya yun? Galing nga eh. Feel ko sa radyo nagsimula eh. Oo. Ang gawa sa radyo, kunyari, di ba sa radyo, paano mo na-transmit yung boses ko? Tapos naririnig mo sa ibang bansa. Kaya, ang galing nga eh. Isipin mo parang, paano kaya nangyayari yun? Di ba? Tapos isipin mo, meron na tayong internet, lahat-lahat, meron tayong proper education, pero di pa rin natin makomprehend kung ano nangyayari. Isipin mo pa like 200 years ago, yung panahon niya, sinasabi niya yung mga ganyang bagay. Anong isipin ng mga tao? Grabe, tayo mismo ginagamit natin, no? Sila hindi pa nila nagagamit yung mga wifi, hindi pa nila gamit yung mga gantong communication na ina-explain ni Tesla noon. So isipin mo, no, ano kaya tingin nila? Freak, no? O kaya parang sira talaga yung ulo. Grabe, no? Advance siya sa time niya, as in. So, yun na si Tesla. Pero sa tanong ko lang bakit tayo bumalik? Ba't ngayong mga panahon, parang bumabalik tayo sa mga electric vehicle? Kasi yun nga, di ba, nauuso na yung mga Tesla, yung mga Neo, yung mga ganyan. So tingin mo ba tayo bumabalik? Bakit binabanggit yung mga stocks na umubos ang pera ko, putang? yung Neo ata na. Sabi niya, buy daw, nasa 50. Buy ako, $50 per share. Kaka-check ko lang hapon, $6 na lang, puta, per share. Parang 80% ng pera ko naubos dun sa Neo na stock. So yung Neo na stock, ano yun? EV ng China.
bumili kami ng stocks, into stocks kami, nag-uusap-usap kami. Tapos sabi ko sa kanya, bili siya ng NIO na stock. So EV yun, EV company yun ng China. So 50 daw siya nakabili, $50 per share. Ngayon $6 na lang. So ako rin nadali rin ako, natalo sa akin. Pero yun nga, tinatanong mo no, bakit naglalabasan ng mga EV companies, bakit sobrang popular yung mga go green na mga bagay-bagay ngayon. Siguro sa tingin mo, ba't bumabalik yung mga yan? Ewan ko best kung naaalala nyo kung naaalala nyo, early 2000s, siguro mga 2005, 2006 o ganun. Yung mga project natin sa school, puro ganyan na, green, in-explain sa atin yung green gas houses. Tama. In-explain sa atin yun sa school noon, yung bata pa tayo. Kasi sobrang nakita nila yung threat na pwede mangyari. Like, in the near future, nakita na nila yung ozone layer daw, may butas na. Tapos yung temperature, nag-rise na daw. So, kung naalala nyo yung mga ganung panahon noon, sobrang advocate school natin ng Go Green na. So, ngayon, 2015, December 12, nagkaroon ng Paris Agreement. So, 196 parties. 196 parties, UN parties, United Nations, nag-agree sila that they should go green so that they can control the temperature below and not more than 1.5 global warming. 1.5 Celsius degrees. Bawal na yung mga bag, yung mga plastic. Yan. Lahat yan, kapatid. Tapos, diba? Parang nag-transition sa mga, kailangan yung mga paper bag na lang. Oh. Dami nagbago. Kung isipin natin, sobrang dami nagbago. Yung mga groceries natin noon, naalala natin, puro plastic. Ngayon wala ng plastic dito na grocery. Puro na. Rin, eh. Ganun. Pag pumunta ko sa alam niyo yung Walmart, diba, kunyari, or Target, ganun. Lahat naman kami may plastic pa rin. Kung low-key kung iisipin nyo, pati sigarilyo naging vape na. Transition na rin yan. Kung papansin mo ngayon, nag-vape ka na, di ba? Yung mga tatay tito natin, nag-yosi. Ngayon tayong generation coming, puro vape na. So, pati yung vision natin, nag-transition na, no? To go green. So, ayun. So, Paris Agreement yun. 196 parties nga, based on my research na nag-join. So, nakita kasi nila na gusto nilang kontrolin ng global warming to 1.5 nga, not more than that. Kasama ba tapos Pilipinas dyan sa kasama. Oh. Kasama. So, ang plano nila worldwide is 45% by 2030 EV na sasakyan sa buong mundo. 45% by 2030. And by 2050, hindi ako sure kung EV yung 45%. Alam ko EV. Tapos by 2050, wala nang carbon emissions. EV, electric vehicle yun, sa mga di alam. No? Okay. Sa 2050, dapat daw wala ng carbon emissions by 2050. As in zero daw. Actually dito, sobrang dami ng alam, narinig mo ba yung mga sasakyan na, alam mo yun? Parang green. Basta para kunwari, yung Mustang mo, merong eco mode. May mga eco mode na sasakyan. Uso ba yun? Yun, nasa yun nasa mga sasakyan yun dito, yung eco mode. Kahit mga motor dito may mga eco mode na nasa variant ata yan eh. Nasa variant, nasa variant siya. Depende ko anong variant ang gusto mo. So may mga eco mode na. Siguro doon mabawi kasi hindi pa kaya mag-electric dito fully. Pero yun nga. Paano naging eco mode yun paano nangyayari yun? Sa tingin ko kinakat niya yung, alam ko, one is yung kinakat niya yung engine pag idle eh. Ata? Kinakat niya yung engine pag idle para hindi nag-i-emit ng emission. Isa yun siguro. Tapos siguro mas efficient siya mag-burn ng fuel kapag naka-eco mode. Hinuhulaan ko lang kasi hindi ko talaga na-research yun. Pero ayun ata yung eco mode. So, mas eco-friendly siya. Kapag, siguro mas mababa yung RPM na tinitira ng sasakyan mo para hindi masyado mag-produce ng emission. Di ko lang sure. Sa mga na maraming alam sa sasakyan, siguro ganun. So, sinasabi mo, bumabalik tayo sa EV dahil sa mga gusto nating mag-go green, ganun? Mainly. Ayun talaga mainly reason. Ayun talaga yung nakikita kong the main reason kung bakit nagbabalik tayo sa paggagamit ng EV, pagiging mga iwas plastic, ganun. Sa tingin mo, yung global warming. Pero marami pa rin tayong plastic na kaibigan, no?
Parang patay na yung mga Hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan. Kahit 2050 na, siya pa rin yung mga plastic na mga hayop na yan. Dahil pa rin plastic lahat, nagiging electric na eh, no? Hindi na lang sila mamatay. Kailangan kayo magbabago, mga hayop kayo. Bago na kayo, 2030, 45% na lang. Dapat kayo, mga hayop kayo. So, ayun, no? Pero sa tingin kailangan din siguro agreement. Tingin mo, merong kinalaman yung mga advances natin sa technology kung dahil bumabalik tayo sa EV. Maaari. Tulad ng kunwari yung NIO, 'di ba, isang EV company. Parang yung pinaka-premise, parang yung pinaka nag-advocate sila sa ano ba yung parang maraming charging station tapos madali kang yung battery parang madali mong parang grab and go. 'Di ba parang ngayon yung ano nila? Ang malupit nga sa NIO unlike Tesla, I'm not sure correct mo ako pero kasi marami kang alam sa Tesla eh. Ang NIO, naggawa sila ng battery swapping station. Yan, 'di ba 'yan? So yung pinaka nila, madali kang makaano ng baterya. Ang lupit nun, 'di ba? Kasi sa Tesla, meron na tayo niyan yung ganyang idea sa motor. Swap and go lang ng okay. ng electric motors. Pero kasi yung alam ko sa NIO, parang minimal lang yung yung gagalaw na tao eh. More on machine siya eh. Papunta yung sasakyan doon tapos papalitan ng machine yung baterya mo. Ikakabit niya, tatanggalin niya. Ang aangas eh. Tapos good to go ka na. Fully 100% ka na. Parang palitan mo yung remote ng TV nyo. Pag ubos na, papalitan mo lang, good to go ulit. Lupit, no? So, di mo na kailangan mag-charge as in instant. Pero it takes, alam ko, may oras eh. May time bago mapalitan yung Pero, ang angas, no? Grabe, no? Grabe yung mga ganyan. Alam ko, hindi natin pinag-usapan yung AI, pero parang pasok eh. Kasi, meron na ba dyan yung mga drive-thru? Nakakita mo ba yun sa internet, yung drive-thru na robot? Na yung mga electric lang na yung mga robot. Naku, bes, kaya ako natawa, hindi pwede dito yun. Pag-itripan ng mga tao yun. Bababuhin ng mga Pilipino yun. Tapos yung mga self-sustaining na shop, yung mga walang bantay. Electric. Walang bantay. Di ba walang bantay yun, di ba? Walang bantay. Ubus paninda mo dito, bes. Teka lang. Mga honest store. Pwede kaya sa atin yun. Ayun, lagi nalulugi. 1 month lang. Walang anis eh. Pero siguro naman, di ba? Let's hope naman na nagbabago. Pero marami yung mabago sa Pilipinas. Tiwala lang. Makakarating rin tayo dyan. Kasi plastic dyan talaga eh. No? Pero kasi, di ba, in a way rin kasi, third world tayo. So, hindi pa maganoon yung advancement. Pero dadating rin siguro. Katulad nga sabi ko sa'yo, di ba, sabi mo, if hindi ako nagkakamali, ang number 1 most selling car sa US is Tesla. Tesla na ba? Ako actually gusto ko rin magka-Tesla. Dapat bibili ako Tesla eh. Kaya lang mahal eh. Ano yung pinaka-base model nila? Y model? Hindi ko alam. Parang ganon. So, alam ko yun yung nakita ko eh. May nakita kong article na parang top 1 siya na most selling car sa US. Literal. Kasi wala siguro mga 5 years ago siguro, mga 4 or 3 years ago, wala ka naman masyado makikita ng Tesla dito eh. Tapos, literal, mga 2 years ago lang siguro, parang 4 to 5 out of 10 cars. Hindi naman siguro. Siguro mga 4 out of 10. 3 to 4 out of 10 cars. Lahat makikita mo Tesla na. Grabe nga. Parang yung shift, biglang nagulat ako. Parang, kasi ang weird nun eh. Kasi, nung na-deploy ako, hindi pa masyado booming yung Tesla. Tapos pagkabalik namin ng deployment, pagkabalik namin sa States, 'di ba? Doon ko nakita parang grabe lahat naka-Tesla bigla. Parang 8 months lang yata yung pagkabalik namin. Sobrang booming na. Diyan ba marami ng naka-Tesla? Siguro sa buhay ko twice pa lang ako nakakita ng Tesla. Baka isang kotse lang yung nakita ko eh. Sobrang rare. Sobrang rare dito. Siguro sobrang rare. Siguro dyan, no? Wala ako sa tamang lugar. Sobrang alam ko may sobrang laki ng ini-import pa lang nila eh, alam ko eh. Wala pa atang dito yung
o magkakaroon pa lang. Tsaka siguro pero mahal yun. Masyadong mga gas station. Wala. Charging station yun. Kasi isipin mo. Nagkakaroon na. Meron na, pero sobrang rare. Pero lugi ka magkaroon ng Tesla dyan. Kaya kasi parang sobrang traffic una. Hindi ka gumagalaw. Tama yun. Parang mauubos lang yung baterya mo, kakaantay. Tama yun. Ubus yung gas, yung baterya mo. Pero rin yung sasakyan mo, hindi ba? Pagka-gas. Pero kasi gas, meron kang gasoline station na pwedeng puntahan kada kanto. Unlike yung EV mo, saan mo i-charge yun? Bagay. Gets mo? Kaya mas efficient pa rin talaga ang gas dito at saka hindi kayang i-transform na parang katulad dyan sa inyo na unless may miracle na mangyari na magkaroon ng EV stations na Pero kasi, paano ba? Dapat rin disiplinado yung mga tao sa paggamit, di ba? Charging point. Pero feeling ko, hindi. Kasi napansin ko dyan sa Pilipinas, parang mas efficient talaga magmotor. Kaya di ba, nagulat ako kahit parang sa isang road, parang 50% na lahat motor, no? Sa mga hindi nakakaalam, nagmumotor ako daily. Kasi sobrang daming oras ko na natitipid. Siguro, kino-compute ko parang nasisave ko sa pagmumotor ko, parang a day, 1 hour a day. 30 minutes, papunta pabalik. Dahil nagmumotor ako. So, isipin mo yung 30 minutes ko, 1 hour ko, pinagpo-podcast ko na lang kaysa nasa traffic ako. Sige, pag-usapan natin yan mamaya. Pero sa tingin mo, pwede. Anong sa electric versus gas? Diba kasi nandito na tayo. Anong pros and cons nun? Ay, maganda yan. Maganda yan Sige, balatan ko na yung electric vehicle. Ano gusto mo? Pro gas ako o ikaw yung pro? Maglaban tayo. Maglaban tayo bigla. Electric ka na lang mo. Ako gusto ko okay. Kasi gusto ko mag-Tesla eh. Sige. Pagyabang mo electric sa akin. Paano mo ipagyayabang ang electric sa akin? Electric, una. Nakapasok ko na sa... Okay, ganito. Gawin natin ganito. Sige. Si Agbay consumer. Salesman tayo. Sige. Salesman tayo. Unang-una. Sige. Yung aesthetic na Tesla. Siyempre, nakapasok ka na ba sa isang sakyan ng Tesla? Pasok na ako. Parang box. Walang ka-feature. Ang ganda parang yung nasa harapan mo computer. Parang meron kang malaking iPad sa loob. Tapos pag tumingin ka sa taas, salamin lang. Tapos sobrang tahimik. Kasi hindi naman ako karga eh. Hindi ako, wala akong pakialam sa yung maingay na engine. Pero, so basically, soulless. Walang kung ganun. Walang dating. Yung mga karga, di ba? Yun yung sasabihin. Pero ako, di na kasi mahilig sa ganyan eh. Gusto ko yung sobrang tahimik, di ba? Tapos, mabilis siya. Tapos gusto ko lang yun kasi parang para siyang computer. Tapos may mga camera, yung mga camera sa gilid. Tapos galing nga ng mga feature na yun. Pero yun. Agbay? Mukhang okay ba yung salesman mo? Diba? Mukhang kulang pa sa explanation, pre. Kulang ba? Parang hindi ka mabibili. Ako naman, bentahan kita ngayon ng ICE. Internal Combustion Engine. Uy, grabe yun. Ako, bentahan kita. So, unang-una sa lahat, bilhin mo na yung sasakyan ko kasi yung sasakyan ko, sobrang daling gamitin yan. Kahit saan merong gas stations. Unang-una sa lahat. Pag na-traffic ka, pwede ka magpagas. Anywhere pwede ka magpagas. Oo, medyo nagkakos siya ng pollution. Pero kung iisipin mo, pag nasiraan ka ng EV, pag nasira yung baterya ng EV mo, sobrang laking gastos. Unlike sa ICE nga, na internal combustion engine, pwede mong palitan parts lang. Pag nasira yung baterya mo sa technology ngayon, kailangan mo palitan yung buong baterya. Isipin mo. So, pag nasira yung baterya mo, sira na yung buong sasakyan mo. So, ayun yung pinakamalaking factor na hindi pa maganda sa electrics. Pero siguro naman, eventually, magkakaroon ng magbago naman technology, ba mag-improve. So, baka naman magawa nila ng paraan. Pero para sa akin ngayon, bilhin mo na itong sasakyan ko kasi mas mapapadali buhay mo. Hindi sasakit ulo mo. Sa mga parts, andyan lahat yan. Wala naman pera yan, hayop na yan. Ayun, nakaproblema eh. Pangalawa, mas, yun nga, katulad ng sinabi ni Poch, pang mga car guy talaga. Iba talaga eh, kasi ako dati hindi ganun, Poch, pero habang tumatanda ako, parang natutuwa ako sa tunog. Pag narinig ko malakas yung roar, parang nakakatuwa. Sarap i-drive. Ang sarap dalahin. Pero hindi naman yung OA yan, yung napapapansin sa tao.
Parang, pag narinig mo lang yung roar ng engine, tapos ang lakas yun. Pero sa sinabi nga ni Poch na mabilis, totoo naman, dahil electric kasi, no? Explain natin bakit. Yung electric kasi, instant yung ng power niya. Yung paghatid sa motor. Diretso agad ng motor. Hindi na siya dadaan ng mga... Nagtataka ako, ba't ang bilis ng mga Tesla? Lalo na yung acceleration nila pagka pinihit mo yung gas. Try ko explain. Pero, yung difference kasi, ng key difference ng internal combustion engine. Kasi ang nangyayari sa engine, alam naman natin, di ba? Nag-ignite yung gas, may spark, tapos, yun yung nagkakos ng power. So, yung mga mechanical parts, kino-convert niya yung power na explosion from the piston. Pupunta siya ng different gear. Pasa ng gear. Transmission, mikot yung transmission. Transmission, pupunta ng gearbox. Gearbox, pupunta sa gulong. So, ang ibig sabihin ko, to make it simple, ang dami niyang dinadaanan na proseso at pagpalit ng motion ng power, pag na power, na pupunta sa pag na paikot na gulong. So, marami siyang pinagdadaanan pa. Kaya hindi instantaneous yung pag-deliver ng power sa gulong. Unlike sa electric vehicle, pagkapak mo ng gas, gagalaw agad yun. As in, gagalaw agad. Walang lag na tinatawag. Sobrang instantaneous. Sobrang bilis. Unlike sa gasoline engine na yung power na ko-convert pa at dami pang dinadaanan. So, ayun yung key difference. Kaya acceleration talaga, talon-talo ang gasoline engine sa electric vehicle. Although, huwag ka matuwa, Agbay, kung bili ng electric vehicle kasi di pa tapos. In the long run, nakakahabol ang ICE, ang gas na car. So, acceleration-wise, panalo talaga EV. Pero, mapapansin nyo sa mga video na pinapakarera sila, nakakahabol yung gas later on. Kung malayo man. Pagka uminit, nag-init. Warm up lang ba? Yun lang. Pero, ayun yung dahilan bakit sobrang bilis ng electric vehicle sa acceleration. Instantaneous siya. As in OA. So, kung yung trace nyo parang 1 km lang o ganun lang yung kabilis, mananalo talaga EV. So, pero ayun. Sa aesthetic ba hindi ka nagagandahan sa itsura ng mga Tesla? Honestly, hindi. Honestly, hindi lang. May mga tao kasing na ganun yung hindi nila yung gusto yung itsura ng Tesla. Ano naman yun siguro yun parang personal preference yun. Pero ako... Tesla parang mukha siyang iPhone. Parang mukha siyang iPhone. Sabi ko dapat parang siyang iPhone Parang nga siyang iPhone. Parang wala na yung pagkasasakyan. Ano yun sasakyan? Parang another computer na lang siya para sa akin. Parang, hindi siya sasakyan. Sa akin na yun yung gusto ko Kasi parang, di ba kunwari yung iPhone, parang, lahat na nakaset up sa'yo. Ikaw na lang yung parang, gets mo? Kasi parang, gets mo ba yung analogy ko? Parang, kunwari, Samsung versus iPhone. Samsung parang pwede mo ma-personalize na sobra. Tapos, marami ka pwedeng ganyan-ganyan. Yung iPhone naman parang, ayan na yun. Parang, madaling gamitin. Tapos, parang ganun yung nakikita ko. Ang sa akin kasi, parang sasakyan siya, di ba? You're meant to drive it. Pero nawawala na yung concept na pagdadrive mo dahil sa technology. Ay, kasi nga pala, meron pala yung yung self-driving, yung auto-drive. Kasi na parang hand-to-hand na yung pag sinabi mong EV, mas advanced yung technology niya kaysa sa gas na sasakyan. So pag naisip ko na EV, parang sa future, nakita ko self-driving na, tapos, wala na, upo ka na lang. Wala na yung soul ng sasakyan, wala na yung parang, ikaw talaga nagko-control dun sa machine na yun. Parang sa aeroplano yan parang may autopilot. Parang masasabing magaling na piloto ka kung... Pero lahat naman ng ngayon, di ba? Parang autopilot na. Pagka landing, pagka yung mga commercial plane na. Hindi lahat. Meron na silang technology na ganun, pero mostly pa rin, minamanual ng piloto yung landing and takeoff. Minamanual pa rin. Mostly. Mas mataas pa rin yung percentage na nagmamanual takeoff and landing. Pero yung autopilot sa taas, yan yung talagang very common na mga commercial. Talagang in-autopilot nila yung mga ruta-ruta. Narinig ko kasi parang usually pagka nagla-landing ng sasakyan, autopilot na lang. Ano plano? May technology na sila. May technology. Kaya na. Meron na kaya. Pero sobrang rare pa. Parang hindi pa lahat. Kasi yun parang mahal yung na yun. Yung system na yun. So may mga lumang eroplano rin na commercial, hindi naman lahat sobrang brand new. Pero grabe yung yung self-driving ng mga car. Paano kaya yun, no?
Yun nga, yung mga data ni Tesla, ni Elon Musk. Ayun yung kinocapture niya, dahil sa mga data na binibigay niya everyday rin yung nababago yung mga calculations. Yung mga pagkakamali, nababago. Kaya pwede siya magbenta ng data para yung mga self-driving, especially sa US Kasi nakukuha niya yung mapping Nakukuha niya yung daanan, nakukuha niya yung distance, alam niya yung mga ruta, alam niya yung mga stoplight, yung mga... So yun yung, ayun nga, yung sinabi ko nga, parang di siya car company, parang siya mapping company. So dun siya, ayun, ang lupit nga So, sa mga magkakaroon ng tawag? Ang tawag dun sa technology? Hindi mo na i-drive. Self-driving, kanya kukuha ng data. Pero, ayun nga, para sa akin kasi, wala na. Ano pa? Parang, ayun nga, isa pa, bago matapos ng topic na to, parang mas masarap mag-drive ng manual kaysa sa automatic. Kasi, ikaw talaga ng desisyon. Ako, ayoko kasi nagda-drive. Pero kung naging parang sobrang safe na in the future yung mga self-driving, parang, isipin mo sarap. Kasi, isipin mo, papasok ka lang sa sasakyan mo, di ba? Tapos, pwede kang kumain, di ba? Kakain ka na lang. Or, isipin mo, parang, nasa phone ka lang o matutulog ka on the way to work. Sa tingin mo, sa future may ganun? Sa tingin mo, sa future Oo naman, nangyayari na nga ngayon Meron nga ako nakita video Parang na-visual sila nasa Tesla sila tapos nagtatalik sila sa loob habang nag-self-driving. Na-news yan Ewan ko narinig mo yan. So wala yung tulog. Mas malala yun. So, advanced na talaga. Pwede ka lang multitask. Pero para kasi sa mga car guy, wala audio mo. Para sa mga car guy, hindi talaga hindi sila matutuwa sa mga self-driving and all that. Gusto nila ramdam nila yung mga sasakyan. Pero sa tingin mo sa future, yung statistic na sinabi mo na 40% or ganyan. Sa tingin mo sa future, mag-move towards tayo sa lahat electric vehicle? Or sa tingin mo mangyayari ulit yung nangyari sa past na parang trend lang siya ng onte tapos babalik na naman tayo sa gas? Hindi siya pwedeng trend kasi noon kaya napunta tayo sa gas kasi wala pang mga batas noon Ngayon pinasok na nila yung mga batas. Ewan ko if narinig mo yung carbon pricing na term. Hindi ko yata narinig yun. So, carbon pricing na term, from the word itself, yung carbon, nilalagyan ng presyo, nilalagyan ng multa or tax yung mga taong nagpo-produce ng maraming carbon emissions. May ganun tayong batas May ganun na tax na carbon pricing tax. So, yung mga companies na nagpo-produce ng maraming emissions, maganda yun, no? Kino-compute nila. Sa atin. May computation yun. Kino-compute nila kung per ilan yung napoproduce na carbon emissions, nilalagyan nila ng tax yun. Ganun. Hindi ko alam yun. So, para ikaw magkaroon ng factory, pwede ka magkaroon ng factory, pero you have to pay the price. Ano bang so, carbon? in a way, carbon emissions yung mga usok na nilalabas. Mga emissions, mga labas ng sasakyan, usok sa sasakyan, usok sa mga factory. So, pollution, yung mga pollution. So, kinocompute nila yung amount na pinopollute mo, tinataksa nila yun, binabayaran mo. Kaya ba nila tinatanggal na yung mga jeep? Kasi, ano ba? Dahil doon rin ba yun? Yeah. Kasi di ba yung mga jeep, parang grabe yung mga usok nun Balikan kita. So, basically si carbon pricing, hindi naman na-applyan sa malilit, parang sa isang tao lang. Hindi naman. Dito sa Pilipinas, sa pagkakalam ko, hindi pa naman. Pero sa madalas sila sa mga malalaking businessman, sa mga factory o ganun. Pangalawa, kung bakit hindi na tayo pwedeng trend lang ito na babalik pa tayo sa gas. Kasi, yung government, nagbibigay sila ng subsidy. Alam mo ba yun? Ewan ko, alam mo yun. Nagbibigay sila ng subsidy sa mga electric vehicles. Mas mura electric vehicles at binibigyan nila ng pera pa minsan. Pag bumili ka ng electric vehicles, bibigyan ka ng this amount na pera. Na walang tax. Parang inaano nila, incentivize nila yung mga nag-EV. Tapos sa mga nagagas naman, pinaparusahan nila. Dinadagdagan nila yung tax. So, kung sa US. Ang mga Tesla owner, merong tax incentives yan. Hindi ko. Research mo. Oo. Meron pang tax incentive yung hybrid lang, medyo gitna lang siya, tapos fully electric, sobrang laki. May mga ganun Kung anong sasakyan mo, pag fully green ka, mas malaki yung tax incentives mo. So, si ayun, kaya hindi lang basta-basta na ganda yun,
masasabi mo na babalik tayo ulit sa gas. Hindi. Pero kung tatanungin mo ako, completely ba mawawala yung gas? Sabihin ko, sobrang... merong mga... Kasi may mga tao, mga collectors, no? May mga elite na tao na kayang bayaran yung price kung magkano man yan. At syempre, di mawawala sa atin yun. So, pero dominant for sure. Pero sa tingin mo sa future, pagka nag-move tayo sa lahat ng self-driving, sa tingin mo, marami bang taong magiging masaya pag nag-move tayo sa ganong scenario? Kung napanood mo na ba yung Wall-E? Di ba parang nasa isang spaceship sila, tas lahat sila parang self-driving yung cart nila. Siguro Parang siguro magiging ganun, no? Tingin mo. Kung tanong mo yung happiness level natin regarding dun sa sasakyan natin, sa tingin ko hindi na siya magmamatter much in the future. Kasi yung mga younger generation, di na nila experience yun. Parang sinasabi lang natin na magiging masaya ba yung tao kung galing kabayo papunta sa sasakyan? Tayo hindi na natin alam experience yung kabayo eh. Sasakyan na tayo yung pinaka-time yung sasakyan na. Parang so, yung mga nawala yung sasabihin ko. Anyway, ano yung sasabihin mo? so yung point ko dito is hindi na natin alam yung pakiramdam na makasakay ng kabayo. Sa mga taong nagta-transition pa lang, malaking factor sa kanila yun. Parang, sana mas okay yung may kabayo, papakainin mo lang ng damo, okay na. Kaysa itong sasakyan, lalagyan mo kasi. Actually, yung ano pala, no? Yung ngayon nga parang, yung lahat na, halos parang 80% siguro ng friends ko, lahat automatic lang. Parang wala nang gustong matuto ng manual. Kasi ba't ka ba matututo ng manual? Kasi may automatic naman. Yeah. So, feeling ko sa kung tinatanong ako, may mga tao talagang gustong transmission dahil car guy sila. Pero yun feeling ko sa future, feeling ko sa future magiging ganun. Parang, tingin ko yung mga tao, yun sa parang pinaka-future na sila mamimiss mag-drive. Tama ka. So, pinapoint out mo na in the future, wala na silang pakialam about driving. Agree ako kasi tayo, mamimiss natin yung mga na nakapag-drive. Pero kasi pag pinanganak ka sa mundong mga sasakyan, hindi na din na-drive. Ano mamimiss mo? Diba? Wala ka na mamimiss kasi hindi mo naman na-experience. So, nagigets ko yung point mo. Tsaka agree naman ako. Ikaw ba? Ano tingin mo? Agree ka ba doon? Sa akin kasi, lalo na ngayon, mahal na rin gas eh. Parang pataas yung presyo. Parang wala na rin point para bilhin yun. Ay, sorry. Gas, diba? Sorry, hindi natin nabanggit yung naalala ko dahil sa'yo. Patas yung gas ng presyo ng gas. Hindi ko nabanggit na maubos yung supply. Kaya rin pala kailangan natin mag-go green. Kalimutan ko sabihin. Actually, yun din. Pamahal yung gas. Kailangan natin, nauubos yung supply. Kaya, limited yung supply natin ng gas. Kaya pala, yung fossil fuels natin. Kaya kailangan natin mag-go green. Kasi, pag di tayo nag-go green, at nag-transition lang tayo kapag malapit na paubos, sobrang mahirapan tayo. Kasi isipin nyo, pag naubos yung supply, tapos yung demand, pataas ang pataas, OA ang mangyayari sa presyo ng gas. Kaya unti-unti na nagta-transition. Ngayon pa lang. Kahit may mga supply pa. Ang kawawa niyan, yung apektuhan talaga yung talagang kailangan ng gas para magtrabaho. Diba? Kunyari yung mga farmers natin, sa gas sila nag-pure, diba? Na ginagamit yung gas, diba? Sa atin, driving lang. Ano bang ginagamit gas? Pero, doon papasok ang gobyerno. Doon sila papasok na sa mga magsasaka, hindi sila part ng carbon pricing, hindi sila part ng ganito at bibigyan pa nila ng subsidy. Doon kaya pag may maganda kang gobyerno na nakakaintindi ng ganyan, hindi masyado maepektan yung mga taong ganyan. Sila mag-balance out. Yun ay trabaho ng gobyerno in a way. Pero nagigets ko yung point mo. Magandang point na maraming maapekto. Tayo, pwede naman, drive lang naman talaga yung purpose ng gas mostly, di ba? Pero yung mga, yun nga, katulad ng magsasaka, sabi mo gumagamit ng mga traktora, maapektuhan sila. Pero, mamanage naman kung maayos yung tulong sa mga taong mga ganun na nangangailangan na. Pero hindi lang natin alam kung ano pa, di ba? Kung ano pa mga gamit ng gas. Oo. Madami pa actually lahat ng mga gamit na ginagamit natin ngayon is gawa sa gas eh. Parang ginagamit na yung gas para magawa itong mga gamit na ginagamit natin ngayon. Kaya, mahirap na rin sabihin kung
So, sino ba yung pinaka-affected? Pati ano yung magiging ano? Kahit kuryente natin, di ba? Parang nag-ano tayo, Oo. minsan mga generator, di ba? Minsan nagpo-produce ng... Magamit din yan. Kaya mahirap din. Ano yun. Kaya pagka late tayo mag-transition into electric something or kung late ba natin ma-invent yung something na ganyan. Kawawa talaga. Ito, stay ka sa line. Since wala rin si Poch, at sa Pilipinas ka, ano masasabi mo sa pag phase out ng jeepney? Aware ka, di ba? Si Poch siguro hindi masyadong aware. Kasi, so sa mga viewers natin nasa abroad, sila Madam, si Boss Curbs, si Madam Jeron, si Mana, si Mama si Rohesh. Kasama namin yung pag phase out, di ba? Shoutout ko na si Madam. Happy birthday sa'yo, Madam. Happy birthday, pag ganyan. Happy birthday. Number 1 viewer natin yan si Madam. Yun na nga. Diba? So, happy birthday. Go green yan. Pangalak pa lang yan, go green na yan. Masyado ka na yan. Advance yan si Madam. Iba mindset yan. Go green yan. So, happy birthday sa'yo, Madam. So, yun nga, may kinalaman ba yung mga carbon tax sa mga jeepney driver? Siguro not about the carbon tax. Siguro gusto lang talaga ng, yun nga, kasama sa treaty yung Pilipinas, kailangan talaga natin mag-actionan yung mga ganun. Tsaka, nakasakay ka naman ng jeep at alam mo kung ano yung jeep. Alam mo kung gaano siya nagpo-produce ng emission, di ba? So, alam mo naman ba, di ba, yung nilalabas ng usok ng jeep. Talaga minsan talaga OA na. So ba yun? Parang smoke screen. Parang di mo na makita yung katabi mo pag naggana yan eh. Bumubomba pa yun. So ayun nga nabanggit nila, gusto nila i-jeepney phase out nga. Gusto nila nang tigil yung production. Gusto nila i-cut yung mga lumang vehicles. Ngayon, may mga may mga tingin mo, paano ito makaka-apekto? Good ba siya? Ano siya mixed emotion sa mga Pilipino Anong stance mo dun? Sa tingin, gusto mo ba yun? Tsaka na naman, wala ka na ng hype. Na mawala yung mga jeep. Kasi ako sa tingin ko, parang... Yan. Feeling ko... It's time? Oo, kasi sobrang traffic. Tapos, yung mga jeepney driver, di ba, parang wala silang... Kunwari, ikaw, may sasakyan ka, nag-drive ka. Tapos traffic. Tapos yung mga jeep na nakikita mo, syempre, pagka nabangga ka, syempre pag nag-drive sila, parang wala silang pakialam di ba? Parang, hindi naman nila, parang sa kanila yung road. Tapos wala silang pakialam kung mabangga ka. Sabihin nila, sorry. Diba? Pero hindi ba Hindi ba yung sinasabi mo, hindi ba elitista yun? Hindi ba about sa driver yun? Hindi about sa sasakyan? Hindi. Sige. Pero parang ayun din mo yung parang jeep culture, di ba? Pero kahit EV naman yan, kung yung driver pa sa akin, gagawin nila yun. Di ba? Tapos, yung, ang kasi ng jeep, wala naman tayong mga jeepney stops talaga na, alam mo yan, yung, kunwari, may mga bus stop. Diba? Wala naman jeepney stop kung kailan ka lang papara talaga yung kakagagawin. Pero yun nga yung point mo, no? So, ang point ko naman dito, kahit tanggalin yung jeep, gawing EV, gagawin nila yung mga ganyang kalokohan in a eco-friendly way lang. Feeling ko mali na. Parang isipin mo na ikaw nagda-drive ka, tapos sinabi nung pasahero titigil ka lang sa gitna ng kalye. Pero ayun nga, so maganda para sa akin, tama yung sinabi. Maganda rin yung transition na palitan yung sasakyan. Tapos, seminar rin sa mga drivers. Higpitan nila yung pagkuha ng mga, siguro, sabay na nila. Siguro higpitan nila siguro gumawa sila ng bagong lisensya para pwede naman. Pwede naman. Tapos siguro kailangan maging mahigpit pwede sa naman, mga jeepney laws na kailangan may jeepney stops. Pero parang mahirap no? Kaya naman, kasi yung bagong e-jeep natin na tinatawag, electric jeep natin, or bagong parating na jeep, mas mukha siyang bus Ay, may mga nakita aircon? Mukha na siyang bus. So, pwede naman siguro lagyan ng stops. Maayos naman na. Tsaka tulad na sinabi ko, kahit anong sasakyan yan, pag yung driver ganun, wala tayong magagawa. So, more on the driver yun. Hindi yun sa sasakyan. Diba? Ang pero, sakit kasi yung parang pinaka nature ng jeep talaga parang magagago ko talaga Kasi yung nature ng jeep, di ba? Kukuha ka ng pasero kung sa ruta mo, regardless kung nasaan man ikaw. So,
parang isa yun sa pinakamalaking Gets kita. isa siya sa pinakamalaking dahilan kung bakit yung traffic grabe. Okay, so goods ka sa jeepney face out. Sa akin, Patanggol ko lang yung mga alis na yung jeep. Okay. So ako naman, ang stand ko naman doon, agree ako sa mga sinabi mo, okay naman, good points, pero paano ba? Ano ba sasabihin Kaya lang ko? aawain ako ni Roque. Sumuha ko muna para sa akin. Sige, go. Okay, sige, sorry sige. Sa akin. So sa akin is pwede siyang good, pwede siyang bad kasi nagiging bad lang naman kasi siya dahil sa presyo lang naman ng mga Egypts eh. Yun lang naman talaga yung bad dun eh. Wala nang iba eh. Okay. Yung presyo lang naman talaga na pinapataw. Ibig sabihin, hindi kayang bilhin ng contract or ng operator. Siyempre, hindi naman yung jeepney driver yung bibili ng jeepney, di ba? Siyempre, may operator, may boss yun. Sila yung bibili. So, yung mga operators, magkano ba binibigay ng gobyerno is nasa 1.5M halos yung kailangan mong bilhin. Isa lang yun isang jeepney lang yun. Kukumpara mo sa gawa natin dito sa Pilipinas, yung mga sarili nating gawa na Egypt. Pero yung mga Egypt na yun, magkano yung basahin nila pag ganun? Mas mahal ata. Parang 20 na ata eh. Siyempre, kung galing ka ng 1.5 mga ganun yung jeepney mo, siyempre mamahalan mo yan kahit. Plus may aircon pa yan. Pero ang alam ko, bibigyan ng subsidy ng gobyerno yun mga kukuha ng bagong jeep. Magbibigay sila ng subsidy. Ayun na nabalita ako. Actually, nakita ko nga, 2 to 3M pa nga yung nakita ko ba eh. Nagulat nga ako sa sinabi. Meron ako nakitang gawang Pinoy na 1 point something lang na So, ang mostly ang sinisigaw ng mga tao, ito yung mostly nakita ko sa Facebook mga comment eh. Mawala na daw yung trademark natin na jeepney. Kasi doon daw tayo kilala, special daw sa atin. Alam niyo naman 'di ba yung Pinoy? Pinoy tayo. Yun nga wait lang. Alam mo naman yung mga Pinoy 'di ba? Ano tayo, masyado tayong sentimental sa mga ganyang bagay. So, ayun, yun yung mga sinasabi ng mga tao. Wala na 'di ba? Papakialam mo sa kalesa. Yun nga. Well, kasi 'di ba Pinoy nga sentimental na mga bagay-bagay. So, mahirap tayo mag-move on minsan kasi nga dahil sa mga ganyan. Pero agree naman ako. Pero naiintindihan ko naman kasi parang ang hirap kasi syempre lalo na pagka wala kang sasakyan. Tapos yung source of ano mo lang is jeep transportation mo. Hindi talaga ang pagsabi ng phase out coach hindi pagtanggal ng jeep completely. Papalitan lang ng EV. Kasi hindi talaga pwedeng walang jeep. Hindi talaga pwedeng walang jeep at all pre kasi ang daming gumagamit ng jeep. Wala talaga yung jeep. Paano yung nila transportation? Unang-una sa lahat, kilala si Michael, malapit kong kaibigan. Tatay niya, jeepney driver Sobrang close ko. Hindi ako masyado natutuwa na mawalan sila ng trabaho, syempre. Kasi, syempre, umasa sila sa tatay niya, nagpo-provide pa rin sa pamilya niya. So, pag narinig ko yung jeepney face out, iniisip ko lagi siya. Isip ko yung tatay niya. Anong gagawin ng tatay niya? For all his life, jeepney driver siya. 40 years. Baka 50 pa nga, hindi ko alam. Pero, sobrang taga niya ng jeepney driver. So, ilang taon na siya ngayon? 60, magsi-70 na. Ano nang gagawin niya? Siguro sa mas nun. Malaano siguro yun. Goodwill hunting. Malupit na yun sa math. Pero by 7s lang. Nagmath ka pa Hirap Pero by 7s lang mabilis. 7 lang. Mamasahe 7. Kung ano lang naging 7, mabilis sa 7. Tapos 13, mabilis wala 6 yung mga estudyante. Wala 6, naging 6 rin noon Basta kung ano lang yung naging mamasahe, dun sobrang bilis. So, pag hindi na yung naging mamasahe, medyo mabagal. Hirap na mag-drive, pinag-math ka pa. Grabe yun. Pero sa totoo lang, sobrang laki ng tulong ng mga jeepney sa mga walang sasakyan. Saka kung isipin mo, Bes, yung yung public transport, sobrang importante. Kasi kung iisipin mo, sinabi mo kanina, di ba, yung jeepney nagkakos ng traffic? Sabihin ko hindi. Ang nagkakos ng traffic is yung mga private vehicles. Isipin mo, Bes, sa isang sasakyan, sa 4 na Vios, kahit Vios na lang gamitin ko, maliit. Isa lang nagda-drive. 4 na tao, 4 na sasakyan. Sa jeepney, ilang tao nakasakay? 12. Kailangan mo siya tingnan ng ganun that way. Kung lahat ng 12 tao may sariling sakyan, 12 na cars nasa daanan instead of 1 jeepney. So, ganun na nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko na rin siguro yung kung yung mismo talaga na kung paano ginawa yung mga roads, no? Parang sobrang
Dahil din talaga dahil Oo. nagta-traffic. Kasi isipin mo, bawat kanto may intersection. Diba? Pero halo-halo nga eh. intersection. Halo-halo nga. Pero para sa akin Pero kasi, lahat naman may kasalanan. to control the traffic, talagang may improve yung traffic pag maganda public transport. Kasi bakit ako magsasasakyan papasok kung pwede naman ako mag-bus, LRT? Tingnan mo Singapore. Bakit sila nag-MRT? Lahat kahit mayaman, mahirap. Japan. Kasi efficient eh. Totoo kay Madam, no? New York, no? Panay bus, pati LRT. So, ayun lang para sa akin, hindi kasalanan ng jeepney kung bakit nag-traffic. Siguro mga driver, nagkakos sila. Pero nakakatulong sila actually kasi ang daming nakasakay sa kanila. Instead yung mga taong yun, magmotor, magsasakyan, nakasakay sila sa isang sasakyan lang. So, ang daming nasisave na spaces sa daanan. So, isipin mo kung efficient talaga, ang laki na matutulong. So, ayun lang naman. Sana mas maganda yung pag-subsidize sa reklamo ni Agbay, di ba? Na mahal daw. Maganda sana ang pag-subsidize ng gobyerno, makatulong. Tapos, yung mga jeepney driver noon, gawa nila ng paraan na sila pa rin magdadrive. Tapos, seminar onte. Tapos, yun nga, sana mas maganda rin yung yung paghigpit nila doon para hindi na kung san-san paparada. Siguro good time na rin maglagay ng stops talaga. Maraming kailangan gawin pero don't lose hope. Pati din ba driver mawawala? Yung driver mismo? Mawawala ba? Oh, bay, kasi katulad ng tatay ng kaibigan ko, pag nawala na yung jeep niya, yung operator niya, di makakabili ng jeep, ano drive niya? So more on, edi syempre sa operator side na yun, parang syempre kung di na kaya ng operator, mawalan din yung nasa branch niya. Parang gano'n. Oh. Pero tulad ng sinabi mo. Magandang simula yan, no? Pagka nag-transition na sa EV. Mangyayari na ba talaga? Or parang, lang? Usap-usap lang. Actually, ilang beses na nga ini-face out yan, hindi natutuloy, nag-strike. Strike yung mga tao. Pero ngayon tuloy na, as in wala nang atirasan. Pero siguro kung matuloy man yan, siguro magandang... Tuloy na. Wala na, tuloy na. Siguro, kung tutuloy na talaga, siguro magandang time na ayusin na nila yung talagang yung jeep, di ba? Kung kunwari, yun nga, sana yung mga driver, kung may bagong lisensya sila na kailangan kunin, na pwede nila punta sa school na explain na ganito, may bagong rules na kailangan mag-stop ka lang sa ganyan or ganito, ganyan. Kasi ito, sakto-sakto sa topic natin sa jeep traffic. Number 1 tayo sa buong mundo na pinaka-traffic at pinakamatagal na number 1 tayo sa buong mundo ngayon. Ewan ko, nakita mo yung yun. Nakita mo yung yung study na yun. Pero sa mga metro lang naman ata. Pero naalala pa rin nun. So, ayan. Minsan masaya maging Pinoy. Minsan nakakalungkot maging Pinoy. Kaya yung mga viewers natin sa ibang bansa, huwag kayong masyadong malungkot kung wala kayo sa Pinas. Hindi naman lahat maganda dito. Pero at the same time, masarap pa rin nasa sa Pinas, syempre. Pero ayun na ba ang mga alternatives na naiisip mo? Ano ba, may mga iba ka pa bang alternatives na naiisip pagka dumating yung mga EV? Pag dumating yung mga EV? Mga jeep, di ba? Pinag-usapan natin yung jeep. Alternatives in what way? Para maging better yung traffic sa Pinas. Siguro, nabanggit mo na nga. Mag-seminar yung mga drivers, pahipitin yung pagkuha ng lisensya or pagprangkisa. Tapos, lagyan ng stops. Ano pa bang pwedeng gawin? Wala na sundan na lang siguro yun. Dalawang yun, pag ginawa yun, maayos naman siguro, So yun, mga daanan, di ba? Sa daanan naman kasi, hindi siya one day job eh. Kasi wala namang one day job talaga pag pinag-usapan yung traffic. Ang hirap nga kapag gumawa ka ng daan na hindi maayos, parang sobrang tagal mo ng... Kasi, syempre, alam mo na Pilipinas, pag walang daanan, may bahay. Tatayo ng tao ng bahay yan, hindi mo naman pwedeng palisin basta-basta yan. May batas. So, ang hirap palakihin ng mga daan. Tsaka, tulad ng sinabi mo, hindi naman daan yung problema. Tao pa rin talaga lagi. Hindi yan problema ng jeep, hindi problema ng EV yan. Kung yung driver, kailan mag-drive, mahirapan talaga tayo. Pero, para sa akin, pabor talaga ako sa public transport. Kung tatunan ng pansin yan, tapos kung maayos talaga. Mas maganda kasi, mas marami magko-commute. Ako magko-commute ako. Kung uupo na lang ako, kaysa nagmamotor ako sa daanan, maraming usok. Upo na lang ako sa sasakyan, pagbaba ko, trabaho na. Gets mo? Parang, kahit mahal pa yan, okay lang sa akin, kahit 30 pa yan. Diba gano'n rin naman gagastos yung gas? Hindi ba yung naisip ko lang yung kung dumaan na yung mga electric jeep?
Saan kaya sila yung mga electric, nila? Mga electric na charger nila, no? Stations. Ay, magkakaroon naman ng designated siguro yun. Kasi Siguro- ang jeepney siguro- naman, Siguro pag ganun, doon nila pwede. Ay, hindi na sila pwede nilagay yung stops doon. Konti masyado. hindi. Ayun nga, na-spoil rin kasi yung mga tao na kung saan gusto bumaba, doon ay bababa. Kasi so mahirap na rin. Kahit di na yung driver pwede sisihin eh. Mga sasakay na lang eh. Kasi bakit pa ako bababa doon sa stasyon eh, dati binababa mo ako sa palengke. Lalakarin ko pa ngayon. 'Di ba? So, sana yung mga tao rin magano rin, maging disiplinado rin. So hindi ka pwede magbintang ng isang tao lang lahat eh. Ang mahirap. Pero kaya naman, alawit lang. Pero yung mga station siguro, ang jeepney naman alam natin, 'di ba, may ruta 'yan. Kunyari, Pasay lang. So yung mga pang-Pasay na jeepney, Pasay lang nalagay yung mga stasyon. Siguro ganoon na naman gagawin nila. Ayun, hindi na natin tackle yung difference ng hybrid tsaka ng fully electric. So basically, yung hybrid lang naman pwedeng mag-run on gas and mag-run on electric. Di na rin natin na-tackle yung pag-break ng electric, nako-convert sa nare-recharge yung baterya niya pag nag-break siya. Grabe, Mga ganong technology. Pero anyway, mahaba na ata yung discussion. Some other time siguro. Diba? More on technical side. Pero maganda tong topic na to. Thank you, Jetro. Shoutout ulit sa'yo ha. Salamat. So marami siyang sinuggest. Sa mga viewers natin, please feel free to just chat us. Mas ma-appreciate namin kung magsasuggest kayo ng topic sa amin. At mabigyan mo kami ng pag-uusapan na tingin nyo interesado at pinag-uusapan ngayon. So, yun. Thank you sa mga nagsasuggest as nanonood ng Good Nights Podcast. Sana support nyo kami. May mga clips, i-share nyo, i-like nyo. Ayun, appreciate namin kayo sobra. Kilala namin kayo kung sino kayo. So, maraming salamat sa inyo. Ayun lang, no? Tungkol sa EVA na lahat. So, good night sa inyo. Thank you. Every 4 computers now have primary control of critical